Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Christian Kenneth B. Franco at 3ECO. Ang topic ko po ay Control and Disciplinary Process of PDLS in the Bucor. Ang control and disciplinary process of PDLS in the Bucor ay the Bureau of Correction implement and disciplinary process for people deprived of liberty to ensure safety and maintain order within correctional facilities. Ang control and disciplinary process of PDLS in the Bucor ay tumutukoy sa mga patakaran, hakbang at mekanismo na ipinatutupad ng Bureau of Correction upang mapanatili ang kaayusan at disiplina sa loob ng piitan o correctional facilities. Ibigay ang tamang parusa sa persons deprived of liberty na lumalabag sa mga patakaran ng piitan o kulungan. Maitama ang asal ng mga PDLS upang mas mapadali ang kanilang rehabilitation. Halimbawa, pag-uulat ng paglabag. Kapag may lumabag sa PDL, ito ay nire-report ng prison officer. Pangalawa, investigation. Iniimbestigahan muna ang incident bago magpantaw ng parusa. Ang security measures naman ay tumutukoy sa mga hakbang, patakaran at pamamaraan na isinasagawa upang mapanatili ang kaligtasan, kaayusan at seguridad sa isang lugar o sitwasyon. Ang layunin ng measures ay security measures, maiwasan ang pagtakas ng mga PDL, mabawasan ang karahasan sa loob ng kulungan, maprotektahan ang mga PDL staff at bisita. Physical security. Nakapaloob dito si deterrent, detection, delay, response. Ang deterrent naman ay physical barriers like walls, fence, and signage to discourage intruders. Ang deterrent ay tumutukoy sa isang bagay, aksyon, o patakaran na pumipigil sa naglalayo sa isang tao na gumawa ng masama o bawal dahil sa takot o posibleng parusa nahihahatol. Halimbawa, ang maigpit na parusa para sa mga lalabag ay isang deterrent. Dahil sa takot sa parusa, hindi na sila gagawa ng kasalanan. Ang presensya ng mga gwardiya o CCTV ay deterrent din dahil nakakatakot mahuli. Sa madaling salita, ang deterrent ay isang panakot o pangontra sa masamang gawain upang hindi na ito maisip o magawa ng tao. Layunin nitong hadlangan ang krimen o paglabag bago pa ito mangyari. Ang detection naman ay security, cameras, alarm system, and intrusion detection system to identify potential threats.
Example naman po ng detection, CCTV footage showing a PDL attempting to escape. The act of monitoring the camera feeds allows prison officers to detect the escape attempt in real time. Other simple example of detection: body scanner, detecting a concealed weapon during visitor inspection. Guard noticing unusual behavior during patrol. Alarm system trigger when someone tampers with the lock gate. Head count showing a missing PDL. Detection means identifying or discovering a threat, violation, or irregularity as it happens or shortly after. Pangatlo, delay. Ang delay naman ay nangangahulugan pag-antala o pagpigil sa isang bagay na mangyari agad. Sa konteksto ng seguridad, ang layunin ng delay ay pabagalin ang kilos ng isang taong may masamang intensyon, halimbawa pagtakas o pag-atake, para magkaroon ng sapat na oras ang otoridad na makaresponde. Sa madaling salita, ang delay ay pagpapabagal sa kilos ng kalaban upang maharang o mahuli siya bago makumpleto ang masamang gawain. Response. Ang response naman ay nangangahulugan agarang aksyon o tugon na ginagawa matapos matukoy ang isang eksidente, banta o paglabag sa seguridad. Halimbawa, pagresponde ng mga gwardiya sa riot o kaguluhan. Pangalawa, pagharang sa PDL na nahuling nagtangkang tumakas. Pag-activate ng alarm o pag-lock ng mga gate. Ang layunin ng response, pigilin ang pinsala o paglala ng sitwasyon. Protektahan ang mga tao at pasilidad. Maibalik agad ang kaayusan. Cybersecurity. Ang cybersecurity ay nangangahulugan protection ng mga computer system, networks at digital data laban sa mga cyber threats tulad ng hacking, phishing, malware at iba pang uri ng online na pag-atake. Layunin ng cybersecurity, protektahan ang sensitibong impormasyon, halimbawa, records ng PDL, opisyal na dokumento. Pigilin ang hindi autorisadong pag-access sa mga system o database. Mga halimbawa ng security measures: strong password at two-factor authentication, firewall, at antivirus software. Sa madaling salita ng cybersecurity, ang cybersecurity ay depensa laban sa mga banta o digital sa mundo upang matiyak na ang impormasyon at mga sistema ay ligtas, pribado at hindi madaling mapasok o masira. Ang cybersecurity, nandito ang firewalls, antivirus software, strong password, multi-factor authentication, encryption,
network monitoring, regular software updates, at data backup. Firewalls. Ang firewall ay isang security system na nagsasala o maharang sa hindi otorisadong access sa isang computer o network mula sa labas, lalo na sa internet. Halimbawa, kapag may hacker na gustong pumasok sa network ng isang opisina, ang firewall ang unang humaharang sa kanila. Maaari ring may block ng firewall ang mga dangerous website o apps na gustong kumonekta sa system. Ang layunin ng firewall, seguridad, control, at protection sa digital na mundo. Ang antivirus software naman ay isang programa na ginawa upang mag-detect o magharang at magtanggal ng virus at iba pang uri ng malicious software tulad ng malware, spyware, ransomware sa isang computer o device. Ang gawain ng antivirus software naman ay pag-scan ng files at system para sa virus o malware, pag-block ng infected website o downloads, pag-aalerto kung may banta sa iyong device, paghalis na natukoy na virus. Ang layunin ng antivirus software, panatiliing ligtas, mabilis, at maayos ang takbo ng iyong device laban sa digital na banta. Ang strong password naman ay isang password na mahirap hulaan o basagin ng mga tao o computer program tulad ng mga hacker o automated tools. Karaniwan ang strong password ay may kombinasyon ng malalaking letra, maliliit na letra, numero at mga special na karakter. Ang layunin ng strong password naman ay upang maprotektahan ang iyong online account mula sa mga hindi otorisadong pag-access o pag-open at mapigilan ang mga hacker na madaling makuha ang iyong impormasyon o account.